O tayo magbukas ng Biblia. Ibig kong simulan natin, unahin ang Diyos sa paghingi ng gabay sa Kanya sapagkat walang may kakayahan na makaunawa, sabi nga kanina, sa mga talinhaga, sa mga inilihim ng Diyos sa mga pantas at matatalino. Walang makakaunawa nito maliban na lang buksan ng Diyos sa atin. So hilingin natin na ang Diyos din ang magbukas sa oras na ito ng mga hiwagang ito. Tayong lahat ay magkaisa na dumalangin sa Kanya at sa pananalangin natin sa Kanya at paglapit natin sa Kanya ay magpakumbaba tayo at ang pagyuko ng ulo sa Kanya ay isang bahagi ng pagpapakumbaba sa Kanya. So praise God, hallelujah Lord God, hallelujah. O dakilang Ama na nagsimulang mag-isip ng lahat ng mga bagay na ito, mga nakikita at hindi nakikita. At ngayon laganap po, Panginoong Diyos, ang inisip mong ito, ang iyong mga banal na salita. Ang banal mong salitang ito, O Ama, nung makita ng Diablo na ito ay kalugod-lugod, nagkaroon siya ng inggit at ibig niyang wasakin ang lahat ng ito na nilikha mong mabubuti, O Ama. Ganun man ang nangyari, O Panginoong Diyos, dakila ang iyong pag-ibig sa kalupaan, sa bawat tao ay minahal mo sila, inibig mo sila, maging ang bugtong mong anak ay iyong ipinagkaloob upang tubusin ang lahat ng nangawalang ito sa iyong presensya. At ngayon kami po ay naririto, O Ama, na pinagkalooban mo na kami ay makaunawa. Pinili mo kami, O Ama, nakikita ang mga binhi na ang mga salita mong ito na binhi ay tumanim sa mga puso namin upang kaming muli ay magsipagbago, upang kaming muli ay may restore doon sa winasak ng Diablo, O Ama. Patuloy na wala kaming kakayahan upang makabalik sa iyong presensya, O Ama, maliban na lamang na ikaw ang tumulong sa amin, maliban na lamang na ikaw ang magbalik sa amin, O Panginoong Diyos. Salamat, O Diyos, sa privilege na ito na kami ay nasumpungan namin ang iyong dakilang pag-ibig. Tulungan mo kaming lahat na magkakapatid na patuloy na tumaas ng tumaas sa mga kapahayagan at kaunawaan at isabay mo rin ang aming mga buhay, O Ama, sa pagtaas ng mga kaunawaan na ito upang ang aming mga buhay ay makaluwalhati sa iyo, O Ama. At sa pagpapatuloy sa gawain po, O Ama, magbabasa kami ng iyong mga banal na salita. I-vindicate mo ang mga ito, O Ama. Bigyan mo ng kapangyarihan sa aming mga buhay upang ito ay tumimo, upang ang aming mga buhay na mali ay mabago, O Ama, upang ang aming mga maling naiintindihan sa mga nakasulat, O Ama, ay maituwid pong lahat, O Panginoong Diyos. Buksan mo ang durungawan ng iyong langit sa mga pagpapalang spiritual, O Ama, upang kaming lahat ay magsalos-halo at magkaroon ng kagalakan sa pagbabahagi at pag-aaral ng mga banal mong salita, O Panginoong Diyos. Gamitin mo po ang iyong maliit na lingkod, O Ama. Wala pong kaalaman ito. Wala pong karunungan na may pagmamalaki, O Ama, kundi ikaw, Panginoong Diyos. Kung ikaw ang mangungusap at gagamitin mo ang iyong maliit na lingkod na ito, O Ama, magkakaroon po ng lubos na kapahayagan at kaunawa ng bawat isa. Nawa ang aking itinataas sa kanila, ang iyong dakilang pangalan, ay ang kanilang makita at marinig, O Panginoong Diyos, kung paanong pinatutuhanan ka ng iyong mga banal na propeta sa lumang tipan, ng iyong mga apostol sa bagong tipan, O Ama, at kami sa mga panahon na ito ang nagpapatotoo sa iyo na ikaw ang Diyos na buhay na kumikilos, O Ama. Salamat, O Diyos, sa iyong dakilang presensya sa amin, sa kalagitnaan at lalo na sa pagpananatili mo sa aming mga puso upang magturo ka ng mga matataas na mga bagay sa iyong mga banal na salita. Samahan mo kami, O Ama, sa buong gawain na ito, sa buong maghapon, sa lahat ng activities na gagawin namin sa araw-araw ng mga buhay namin. Ikaw lagi ang sumaaming mga puso at laging dumako sa aming mga kaisipan upang wala pong maging daan ang Diablo na makapandaya sa amin.
Sa iyo po, O Ama, ang lahat ng mga papuri, ang lahat ng karangalan, kaluwalhatian at kadakilaan, O Ama. Ito pong aming mga samo at dalangin sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Magbukas tayo ng Biblia, mga kapatid, sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18. No? At sa Mark chapter 9 verse 1 to 3. Dalawang libro. Mark chapter 9 verse 1 to 3. At kung nakita nyo na, samahan ninyo ako sa pagbabasa. Verse 18. But we all, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed. The glory of the Lord are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. So merong change from glory to glory. At tingnan natin kung paano it was foretasted by ng Panginoong Hesus. Makikita natin sa Mark 9 verse 1 to 3. Verse 1. And he said unto them, Verily I say unto you, that there be some of them that stand here, which shall not taste of death, till they have seen the kingdom of God come with power. Verse 2, And after 6 days, Jesus taketh with him Peter, and James, and John, and leadeth them up into a high mountain, apart by themselves, and he was transfigured before them, and his raiment became shining, exceeding white as snow, so as no fuller on earth can white them. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga banal na salita. So ang pamagat nito ay it is changing from glory to glory. No? Praise God. Salamat sa Panginoong Diyos sa kanyang kadakilaan, mga kapatid. At patuloy tayong pinagkakalooban ng Diyos, no, ng mga kapahayagan at ng mga kaunawaan. Sabi nga ng Biblia, datapot tayong lahat na walang talukbong sa mukha, sabi niya. Walang veil sa mukha, walang nakatakip sa mukha. Ibig sabihin, kung walang veil, walang nakatakip, walang talukbong ang mukha, pwedeng makakita. Pwedeng makaranas, no? Sabi na tumitingin gaya ng sa isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay nababago tayo. So merong pagbabago sa atin, spiritually at saka physically, sa mga buhay natin, no? Merong pagbabago. Tapos nababago tayo sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu, hanggang sa makaabot tayo doon katulad ng sa Panginoon. So ngayon, nangyari ito nung naranasan yung transfiguration, nakita ni Peter, nakita ni James, nakita ni John. Ito, no, mga kapatid. At nung makita, bago ito na transfigured, may pangungusap muna ang Panginoong Hesus sa kanila. Nasabi, merong mga ilan sa mga nakatayo
Sabi niya na hindi matitikman yung kamatayan hanggang sa makita nila ang kingdom of God with power. So, ano ba ang kingdom of God with power? No? So, praise God. Yan ang mga kapatid. Yun ang sinasabi ng kanyang mga banal na salita. Pero bago ito, ibig ko rin magpasalamat muna sa Panginoon. So, sa mga nakaraang linggo, pagod na pagod nga talaga. Tapos sa maghapon kang nagtatrabaho. Pero makikita natin kung paano kumikilos yung Diyos sa ating mga buhay. No? Sabi nga, naalala ko lagi si Joseph na si Joseph being spiritual, kahit na ipinakulong siya, no, sa walang kasalanan, ipinakulong. Pinagbintangan lang siya ng asawa ni Potiphar, no. Yung asawa ni Potiphar ang gustong sumiping kay Joseph, ang pinagbintangan ng asawa ni Potiphar si Joseph. So alam ni Potiphar, kaya lang wala siyang magawa. So inilagay siya sa bilangguan na walang kasalanan. At sa bilangguan, kahit na nasa bilangguan siya, bawat hawakan niya nagpo-prosper. Muunlad, bawat hawakan niya. No? So praise God na alam niyo yung trabaho namin sa mga eroplano, sa makina. Doon mo pala, mararanasan mo pala ang mga ganong bagay na, alam niyo mga kapatid, marami ang hindi magawa ng iba, pero pag ikaw hinawakan mo, purihin ang Diyos, makikita mo yung kung paano pumapatnubay yung Diyos. Yung hindi mailagay, isang oras nilang hindi mailagay, pagkatapos ikaw mga 5 minutes lang, tapos, no, parang, na nagugulat sila, nagugulat ka rin, nakakapagpuri ka sa Diyos. Kaya, minsan nababanggit, praise God, kahit naririnig nila, praise God, hallelujah. So, sa kanila, hindi mo maririnig ang mga ganun. No? So, nakakadala kung paano. Kahit blindly, mga kapatid, kasi kung minsan, kakapait mo lang. Blindly. Tapos, iikot mo. Tapos, tamang-tama. Di mo makita eh. Kasi nasa loob eh. Daliri mo lang, no? Talagang ang Diyos lang ang pumapatnubay, no? Pero bago gagawin, Panginoon, i-guide mo ang bawat hawakan ng kamay ko. Si Joseph, ginawa mo sa kanya yun. Ikaw yung Diyos noon, ikaw din naman yung Diyos ngayon. Talagang napakahirap, mga kapatid, na yung sa pagtatrabaho. Gumagana ang isip, gumagana ang katawan, no? Lahat. So, salamat sa Panginoon. Natapos din nung Miyerkules. At sabi ko nga sa mga kasama ko, hindi na ako papasok ng Webes. Sabi ko, masakit yung katawan ko. So, salamat sa Diyos, natapos na. Kapag ang ating mga buhay ay pinagsikapan natin na maging malinis, at ang ating mga puso ay laging malinis, kung minsan yung kalusugan lang sa katawan, no, wala kang karamdaman, nararamdaman mo na mas malakas ka pa doon sa mga 25 years old, doon sa mga 30 years old, doon sa mga 40 years old, mas malakas pa at malusog ang pakiramdam mo kaysa sa kanila. Isang blessing na yun para sa Diyos, no? Di mo nararamdaman yung katulad ng mga nararamdaman nila. Sabi ko, salamat sa Panginoon. So, pagka nakita ng Diyos ang mga, sabi nga kanina ng ating mga kapatid, pag nakita mo yung secret ng Diyos, no, maraming bagay ang gagawin ng Diyos sa atin. Hindi ko pa siguro may papatutuo dito yung, kasi maybe next week siguro pagka confirm na talaga. No? So, praise God. Kaya ang sabi ng Diyos, para maranasan natin ang mga bagay na ganito, we have to be changed from glory to glory. Pagka merong changes from glory to glory, no? Merong stages
na ibig sabihin. Tingnan ninyo kung pagbabago ng ating buhay. Dati, wala naman tayo sa ganitong pananampalataya. Naiangat ng naiangat mula sa pagiging model Catholic, no? Mula sa pagiging model Catholic, nung narinig natin, nabasa natin ang salita ng Diyos, may ginabayan ng Diyos na magturo sa atin, oo nga tayo. So, from that stage, the lowest stage ng pananampalataya na naniniwalang Kristiyano at ligtas sa pagiging Katoliko, hindi pala yun that's only the lowest stage, no, ng pananampalataya at kaunawaan. So you have to be elevated into another higher stage. So you heard again, no? Narinig ko yung si Eddie Villanueva. Okay pala ito. JIL no? Kung mas mataas sa Catholic. So tumaas. Naniwala ako. Mali pa pala yung baptism doon, pero may paniniwala na tayo na higit. Kailangan wala yung mga rebulto, kailangan wala yung purgatorio, kailangan walang rosaryo. Wala nga naman sa Biblia yun. Oo nga, ba't hindi natin iwanan yun? That is the lowest stage No? Pagkatapos, narinig ko yung kay Kibuloy. Mas mataas pa ito kaysa kay Eddie Villanueva. Sabi ko, okay na yung kay Eddie Villanueva kaya lang, meron pang mataas na stage. Kung merong first heaven, huwag kang manatili sa first heaven. Kung merong earth dito, hindi ka dapat dito mag-enjoy sa earth, no? Merong merong first heaven, second heaven, third heaven. And the third heaven, sinabi ng Biblia, that was the paradise. So yung mga saints na natutulog kay Kristo, doon dinadala sa paradise. That was the third heaven. If there is third heaven, sabi, hanggang seventh heaven, sa abode ng Diyos. No, kaya lang hindi natin makikita ito ngayon, itong dimensions na ito. Unless you become a spiritual and be changed from glory to glory, maabot mo, alin ang aabotin natin from glory to glory? Hanggang sa maabot natin yung glory of God. That was the last stage na makakaabot ka na pwede ka ng manirahan kasama ng God the Father sa kanyang kingdom sa langit. Unless na hindi tayo umangat sa stages na ito, mga kapatid, hindi ka makakaabot doon. So, kailangan, we have to live, no? Iwanan natin yung mga first stages na ito. These are only part of our life. Part ito ng buhay. Kung baga sa seed, tingnan niyo, yung kumbaga sa trigo, yung trigo, nag-iisa lang na butil ito. No? Pero merong stages of life, ang seed, yung trigo na ito, yung wheat. Unless na hindi mo ilagay ito sa lupa, sa matabang lupa, hindi malulusaw ito, hindi tutubo ito. Pero pag inilagay mo sa matabang lupa, at tumubo ito, the first blade, 2 blades na lalabas sa kanya, yung first 2 leaves niya, hindi pa yan ang seed. That was not yet the seed. Pero, dinadaanan ng buhay ng wheat. Di ba? Ang kabuuan nito, wheat, kaya lang unang stage pa lang yun Hindi mo pa makikita yung itinanim mo na binhi na isang butil. So, magkakaroon uli ng 2 dahon, hindi pa rin. Magkakaroon ng stalk, hindi pa rin. Magkakaroon na ng may ipa, nandoon sa loob ng ipa yung pinakabinhi. Hindi mo pa rin makukuha. Kailangan, lumaki pa ito, mahinog pa ito. So, these are the stages of life ng wheat, ng seed. Diba? Pinag-uusapan kanina yung mga seeds, no? Kung sa buhay nating ito, dito sa lupa, yun ay papunta ng langit, itong changing from glory to glory. Mula sa kaluwalhatian at kaluwalhatian hanggang sa makaabot tayo sa kaluwalhatian ng Diyos.
So, mataas na stage ito, mga kapatid. No? Kailangan lang pakikipagpunyagi dito, mapakikipagbaka upang maabot natin yon. Kailangan lang pagsisikap dito. Kung nagsisikap tayo na makapag-aral at matuto, nagsimula ka sa nursery, that was your nursery, hindi ka pa professional dyan. No? Magiging kindergarten ka. Hindi ka pa rin. Hindi ka pa nga nakakaabot ng grade 1. So there is still a grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Ginawa pang grade 7 ngayon. Paano? Di tumaas na naman. Dumami. Aabot pa ng college. Nakaabot ka ng college. May diploma ka na. Kailangan mo pa ng lisensya. Kailangan mo pang mag-test ng board exam. Diba? So maraming stages yung pag-aaral. Para maabot mo, matawag kang licensed engineer ito. Licensed doctor ito. May mga lisensya, no? O licensed aircraft engineer ito. Mga ganitong mga inaabot ng mga profession. Profession ito, hindi pa ito papunta ng langit, no? Pagka nakapagtrabaho naman tayo, hindi ka naman pwedeng manager ka kagad. Except no, ikaw yung may-ari. No? Pero hindi masamang maghangad na maging manager. Di ba? Hindi masama na maghangad ka na maging professional ka. Hindi masama na maging lisensyado kang kung anong profession mo. Hindi masama. Napakagandang hangarin. Napakagandang hangarin na kung ikaw ay nakatapos na sa pag-aaral at magkakaroon ka ng magandang kumpanya, magandang hanap buhay, magandang sweldo, ang gusto mo. Pero pagka ikaw ay nakapasok na sa trabahong yan, nagsimula ka na, magsisimula ka ng mag-isip kung paano tataas ang sweldo mo. Ang unang iniisip mo, magkaroon ng trabaho eh. Hindi mo naman iniisip na i-increasean ka na kagad eh. Eh sino ba naman, wala pang trabaho, nag-iisip ka na ng increase. Aba eh, baliktad yata eh. No? So merong stages ang lahat ng mga bagay sa buhay natin. Pero ang lahat ng ito ay merong kalakip na pagsisikap. No? So ngayon, nakapasok ka sa trabaho. Marami akong nakita. Sa 42 years kong nagtatrabaho na, magpo-43 years nang nagtatrabaho, puro ganun yung nakikita ko. Gusto ko makapasok ng trabaho. Nung may trabaho na, nagiging boring sa kanya. Hanggang ngayon, walang increase. Sabi niya, hindi ka naman naghanap ng increase nung pumasok ka ng trabaho eh. At ang increase, hindi ito'y pinagsisikapan. No, kailangan makita yung capability mo, yung punctuality mo, yung sipag mo, kailangan makita lahat yun. Ito. No? Except na lang kung merong mga underground. Pero kapag kaganon yung nangyayari, hindi galing sa Diyos yung promotion mo. No? Yung gift galing sa Diyos. No? No? Ngayon, umaabot tayo sa mga ganun na mga bagay hanggang sa una, mas mababa ka, tapos ginawa ka ng magiging technician ka, magiging supervisor ka, magiging assistant manager, magiging manager. Pataas ng pataas. Lahat gusto pataas. Sinong maghahangad na pababa ang sweldo? Walang maghahangad na, Sir, bakit hanggang ngayon? Yung sweldo ko ganito pa. Bakit din yung binababa? Wala, hindi ka magtatanong ng ganyan. Pero magtatanong ka, Sir, baka na pwedeng ma-increasean na ako. Qualified naman ako sa ganito. Pwede kang mag-request na gano'n, no? Pero pagdating sa spiritual, kailangan makita. Kasi ang Diyos ang nag-grade sa atin, hindi si pastor ang nag-grade. Hindi yung katabi mo sa upuan ang mag-grade sa'yo para papunta ka ng langit. No? Nag-aaral tayong lahat para makaabot tayo from glory to glory. So, the first stage of ng pananampalataya natin, nagmula tayo dun sa walang kaalam-alam. So, nakaabot tayo dun sa napunta ng mga ibang mababang kaunawaan, katulad ng mga church ages.
They started from the Sardis, yung justification. Di ba? Justification, sanctification, and baptism ng Holy Ghost. So, pataas, pataas. Ganon sa spiritual. Ganon din sa mga paghahangad natin sa buhay na ito. Merong stages ng buhay. So, napakaganda ng ating mga binasak. Paano makakamit ngayon ito? Kailangan dumating sa iyo yung kingdom ng Diyos, yung kingdom of God with power. Eh kung powerless, ay paano ngayon yun? Wala yung kingdom ng Diyos. Ang sabi ngayon ng Diyos, yung kingdom niyang ito, yung kingdom niya, it is the Holy Ghost. Diba, mga kapatid? Sabi dito sa Luke 17, verse 21. Dito sa Luke 17:21, sabi niya, tingnan nyo, neither shall they say, sabi niya, lo here or lo there. Therefore, sabi niya, behold, the kingdom of God is within you. And what is that kingdom of God is within you with power? Sabi ng Acts 1:8 ngayon, no? Sabi ng Acts 1:8, para makita natin yung kingdom of God with power, no? But ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the world. Paano ka magwi-witness without power? So the power is the Holy Ghost. Amen. And if the Holy Ghost indwelling in you, you are a kingdom of God. The kingdom of God is within you. See? Ngayon, ang sabi niya, pag binalikan natin, and he said unto them, verily I say unto you, that there be some of them that stand here, which shall not taste death, till they have seen the kingdom of God come with power. Hindi sila mamamatay hanggang hindi mag-i-indwell yung Holy Ghost sa kanila. That was the power. And they got that power. Nung makita mo sa Acts chapter 2, they got the power. Dadaanan lang ngayon ni Peter ngayon yung may sakit, gumagaling. Diba? That was the power. Silver and gold have I none. There's the power. There's power there. Diba? Gaano kadakila ang mga binasa nating salita ng Diyos na ito? That was the Holy Ghost, mga kapatid. And this world now, kung walang Holy Ghost na bubuhay o magbibigay ng kapangyarihan sa salitang ito, these are just letters. Walang power. Anybody can read the Bible. Anybody can see the letters. Anybody can make a doctrine. Anybody can make a creed. But they are wrong. Without the power. Amen. So itong power na ito ang magdadala sa atin stage by stage ng buhay natin sa spiritual. And you will be changed. Pansinin ninyo kung paano kumikilos yung Diyos sa buhay natin. Kapag hindi nagbabago ang buhay natin, di ka umangat sa ibang stage. Kung grade 1 ka, you are still grade 1. No? Sabi nga nila, pag bumagsak daw sa bumagsak yung mga subject, no? Ibabalik doon sa grade na naman na yon. Hanggang hindi may pasa, hindi siya
i-accelerate sa next higher grade. No? Siyempre naman, kung puro 65 yung nakukuha mo, 75 yung passing, pagkatapos gusto mo, mag-grade 2 ka. No? Hindi pwede. O except na lang kung nagre-regalo ka sa teacher. Pero sa spiritual, walang regaluhan. Hindi ka pwedeng magregalo sa spiritual. Ang nire-require sa atin, ialay natin ang ating mga buhay. Na, yung katawan natin na buhay, banal, kalugod-lugod at kaaya-aya. Ito ang ating katampatang pagsamba sa Diyos. So sa pagsamba sa Diyos, sa paglapit sa Kanya, walang under the table. No, si Satanas lang yung mahilig sa under the table eh. No? Oh, pandaraya kasi 'yun, no? Ang mga tao marami sa mga tao, anumang kinalalagyan na relihiyon, denominasyon, walang tao na ayaw maligtas. Kahit bata nga, tanungin mo yung bata, gusto mong pumunta sa impyerno? Wala man lang kamuwang-muwang yung bata sa impyerno, pero pag sinabi mo yung impyerno, ayaw pumunta ng impyerno. No? Kahit gaano pa ang mga kalamidad na nangyayari sa mundo, gaano pa ang division sa mga Kristiyano at sa mga religion, ang hangad na lagi ng tao maligtas. Ang hangad lagi ng tao, gusto lagi ng tao, yung mapabuti siya. No? Nagpapatuloy ang maraming tao na umaasa. Umaasa ang tao na maliligtas yung tao. Maraming tao pinaaasa ng maraming pastor. No? Na kung mananatili sila sa kanilang relihiyon o sa kanilang denominasyon, ligtas sila. Mga kapatid, mali ito. Dapat paasahin ka ng isang pastor o isang manggagawa na ikaw ay laging nakikristo. Laging ikaw ay nasa salita ng Diyos. Huwag niyong ilagay lahat-lahat ng full trust nyo sa tao. Magkakaroon tayo ng respeto sa tao o tiwala, pero higit yung pagtiwalaan ng Diyos. Lalo na pagdating sa spiritual na buhay ninyo, kaya nga, nag-aanyaya tayo na yung let us study the Word of God. At ito ngayon, ang magko-comfort sa atin, pagka ginabayan tayo, meron tayong Espiritu Santo at nagturo ang Espiritu Santo sa atin, saan tayo dadalhin ng Holy Spirit? Into all the truth. Yung tao, hindi kanya madadala sa into all the truth. Unang-una, ang tao, mali ng pagkapanganak. So, meron ng mali. No? Pero pag tayong lahat magkaisa, we are praying and breaking the bread in one accord, mga kapatid, meron tayong iisang, makakaabot tayo dun sa unity of faith and unto the knowledge of the Son of God. Mga kapatid. Tingnan ninyong mabuti ang mga aralin. No? Para ang inaasahan nating kaligtasan ay wala kang kaduda-duda na maliligtas ka. Maraming mga Kristiyano na nag-expect na mararapture. Maraming mga tao, they are expecting for a better life, better tomorrow. No? So sa scope ng Christianity, pagdating sa Christianity, especially those who call themselves born again, no? Ang dialogue ng mga maraming born again, that there will be a rapture. Magkakaroon ng second coming. Babalik uli si Jesus Christ. Ang iniisip lagi ng Kristiyano, kasama siyang kukunin. Hindi sapat yung naiisip lang. No? Ang kailangan, merong manifestations. Unang-una, ipakikita ng Diyos sa iyo sa mga salita niya na ikaw nga ay kukunin niya.
Pangalawa, tingnan mo ang buhay mo. Sabi niya, sumasalamin ka. Tinitingnan mo sa salamin. Kung lagi na lang ganun ang itsura mo sa salamin, hindi nagbabago, mga kapatid, hindi umaagapay doon sa salita ng Diyos. Kung nung bagong mananampalataya tayo, kapiranggot yung ating alam, hanggang ngayon, kapiranggot pa rin, yun pa rin, merong hindi nagbabago. Stagnant. Hindi stagnant pag tumataas ka sa salita ng Diyos, mga kapatid. Pero, ang mga pinili, kasi, pansinin ninyo, ayaw nyo ba na kayo ay maging special sa Diyos? Aba, kahit sa trabaho lang yung maging special ka sa manager mo, naalala ko nga yung kuya ko, no? Nung nagtatrabaho, nang nasa Meralco pa siya. Yung may-ari ng Meralco, napakabait. Yung talagang original na may-ari. Si Mr. Lopez Eugenio. Magbibigay siya ng 2 months na bonus sa mga tao. Kasi kaya niyang desisyonin. Kasi sa kanila lang Hindi pa naman ito, wala pa namang mga, ano ba yung investment ng ibang mga empleyado. No? Stock. Wala pa namang mga stock yung ibang mga empleyado. Sarili nila talaga, sa family nila. So he can decide whatever he wants. Bibigay siya ng 2 months bonus. And then, he has 10 special employee na bukod doon sa 2 months bonus, tatawagin niyang isa-isa, meron silang tigi-tigisang sobre na pwera yan doon sa bonus. Pampakonsuelo. No? Because they are special to him. Pinakikinabangan niya sa kumpanya, sa pamamalakad sa kumpanya niya, kung paano umuunlad yung kumpanya niya. No? So, ganun. At sa Christianity, hindi favoritism, walang favoritism dito, kaya lang talagang merong malapit sa puso. No? Si Peter, si James, si John. 12 sila na apostol, pero 3 lang yung isinama. Sa mga ililigtas ng Diyos, mga kapatid, mayroon siyang ililigtas ng mga Hudyo. Mayroon siyang ililigtas ng mga foolish virgins. Meron siyang ililigtas na mga tao na namumuhay naman ng malinis. Pero hindi niya isasama sa rapture. Hindi niya isasama yung buong Israel sa rapture. Hindi niya isasama sa rapture yung foolish virgins. Hindi niya isasama yung mga malilinis lang yung puso. Na, hindi naman ako gumagawa ng kasalanan Hindi naman ako nagmumura, hindi ako nagnanakaw, hindi ako naggagalit ganito. Maraming pangangatwiran, namumuhay naman ng malinis. Hindi naman ako malis sa written. Namumuhay naman ako ng malinis. Hindi niya isasama. Pero meron siyang special na isasama. Yung laging sumusunod, malapit sa puso niya. Nung isama niya sa transfiguration, 3 lang. Pwede naman niyang isama Bakit? Unfair ba siya dun sa iba? Pero hindi. They are close. They are the closest to his heart. Mga kapatid, yun ang lagi nating tingnan ninyo. Pati susi, ibinigay kay Peter. Tingnan ninyo, ganong pagtitiwala ng Diyos yan. Di ba? Yung revelation ng future, ibinigay kay John. No? Yung tiwala kay James na dapat merong paggawa yung inyong pananampalataya, sabi ni James. Ibinigay niya kay James para ituro sa atin yun. Dapat gumagawa tayo habang nananampalataya tayo. Hindi yung aral ka ng aral. Tama na yung naintindihan mo. Hindi. Ibinigay niya kay James para ituro naman sa atin, mga kapatid. So they need, yung sa atin ngayon, bilang nakakaunawa sa mga salita ng Diyos, no? O ang mga manggagawa, kailangan may stimulate yung mga mananampalataya. Mahatak sila palapit ng palapit sa Panginoong Hesus. Especially in this closing time. In this end time, kailangan pahatak ang mga nahahatak sa pamamagitan ng kaunawaan sa salita ng Diyos ang mga mananampalataya.
O baka pare-parehong walang nahahatak, pati pastor. Kung ang pastor hindi, walang kaunawaan, walang kapahayagan, paano mahahatak ngayon? Walang revelation yung pastor? Paano sila makakaunawa? Paano mo sila tuturuan kung ikaw mismo wala kang ituturo, wala kang revelation? Hindi sapat yung basahin mo lang ng basahin ang mga letra, mga kapatid. Kaya nangusap si Paul na for the letter kill it, but the spirit giveth life. Hindi sapat. Papatayin ka lang ng letra, no? Ngayon, naiintindihan paano dumating sa stage na maiintindihan ng mga pinili ng Panginoong Hesus na hindi sila dapat sumapi sa World Council of Churches. Dati, baliwala lang yan eh. Hindi nga natin pinapansin. Pero ngayong tumaas yung kapahayagan at kaunawaan, hindi pa na dapat. Naku, sign of beast pala yung ganito. Sa beast pala. Hindi ka sasama. Hindi ka naman titigil ngayon doon lang. No? Meron palang dapat dumating na rapturing faith sa isang mananampalataya para dalhin siya sa langit. Paano naman kaya dadating yung rapturing faith na ito? That is another understanding, another stage, higher, no? Meron palang theophany, meron palang tayong theophany. So marami, mga kapatid, pagdating sa spiritual, non-stop. Nasa langit ka na, hindi na pwedeng maalis yung perfect ka, no? Hindi pwedeng maalis yung holy ka, no? Nakalakip na ito ngayon sa iyo. Kaya kapag kailangan makarating tayo sa langit, ma-body change tayo. So ganun. Sa mga nakalipas na daan-daang taon, no? Ang true church, look at the true church. They are always outnumbered. The true church is always outnumbered. Laging sila yung konti, no? Pero pumunta ka sa politics. Magbotohan kahit yan, ang marami ang nananalo. Di ba? Pero pumunta ka sa spiritual, yung konti, yung laging yung tumatama. No? Pero hindi naman natin sinasabi na lahat ng konti, yun ang tama, no? Makikita lang natin sa salita ng Diyos kung paano natin naintindihan na tama yung mas kukunti yung halos nakakatanggap ng tama, no? Pero ang lahat meron silang expectation. Ang church merong great expectation na dadating yung araw sa hirap dito sa mundo, makakalaya tayo, maire-release tayo, at dun sa pupuntahan natin, sabi niya, no funeral train in the skies, mga kapatid. No graves doon, walang libingan doon. Hindi kailangan yung libingan doon kasi walang mamamatay, no? Hindi na kailangan yung mga funerals na yan. Walang mamamatay. Walang band-aid doon, no? Walang betadine doon. Wala kasing magagalusan, walang masasaktan. No, mga kapatid, that was the promise of God. No? So get out of these organized churches. Payo ng ating kapatid. Lumabas tayo, no? The organized church will never travail. Hindi sila makakaramdam ng hindi sila makakaramdam na mararapture. Mga kapatid, sabihin mo nga yung rapture sa Catholic, right? Mga kapatid, anong rapture pinagsasasabi nito? Hindi nila naintindihan yung rapture. Mabuti pa yung denominational born again, they know the rapture, no? Alam nila na mayroong rapture. But there will be a big disappointment, no? When that rapture will come, those who are only in Christ, in the image and likeness of Jesus Christ, yan lang ang makalalakip. Kaya kailangan natin na mabago araw-araw
Changing from glory to glory. Pabago ng pabago yung buhay natin. Hindi yung buhay natin, nagsimula tayo na ganito, nagsimula yung buhay natin, tumanggap tayo, nag-alis lang ng rebulto, no? Hindi na naniwala sa rosaryo, sa iba-ibang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yun lang ang inalis. Pero yung ugali mo naman, simulat mula, ganun pa rin. Mga kapatid, hindi ka nababago. Yung naintindihan mo lang ang nababago, pero ikaw hindi. So, kailangan lumakip tayo doon sa pagbabago. So, pataas ng pataas ngayon ang ating antas, mga kapatid. So, being born of unholy wedlock doon sa God of this evil world, hindi sila magtatravel. Hindi sila maghahangad. No? Normal lang. Mananampalataya. Hindi nire-require ng Diyos na magiging church-goer lang ang tao. Amen. Amen. Nire-require nga ng Diyos na tayo ay pumunta sa church, mag-aaralan tayo. Lalo na kung namamalas din yun, na malapit na yung araw. Sabi niya. At nung sinabi dun sa 1 Thessalonians 4, no? Sa last verse, sabi niya, comfort one another with this word. Bakit comfort one another? Mako-comfort na may promise ang Diyos na and we which are alive. Sabi ni Paul, no? Yung dadating na yung mamimit natin ang Panginoong Hesus. Napakaganda. Hindi ba masarap basahin, mga kapatid, kung yung sabi ni Paul, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Hindi ba napakasarap ito? Na mamimit mo yung Panginoong Hesus sa alapaap, sa hangin? So shall we ever be with the Lord. Makakasama na natin siya. Wherefore, comfort one another with this word. Ito ngayon ang magko-comfort sa iyo para ikaw ay magpunyagi, magsikap ka upang ikaw ay makalakip sa pag-agaw at sa rapture. Anong gagawin natin? And the saints, sabi ngayon, yung saints, alam ng mga saints kung ano ang gagawin nila. Kung ano ang gusto ng Diyos sa kanila. Bakit alam nila kung ano yung gusto ng Diyos sa kanila? Nag-aaral sila. Inaalam nila. Ano kaya ang gusto ng Diyos? Paano kaya maluluwalhati yung Diyos sa buhay ko araw-araw? Except na lang, kung hindi mo naman gustong luwalhatiin yung Diyos, okay lang, huwag ka na magtanong, huwag ka na. Sige lang, normal na buhay lang. Pero pagka nagtatanong ka sa Panginoon, aywan ko kung ako kasi ganun yung sa akin, mga kapatid, no? Hindi sa pagpasok ko sa trabaho, Panginoon, ano pong gagawin ko para simula ng araw na ito, yung maluluwalhati ka. Meron akong mga tanong na ganyan. Kahit pagpasok ko pa lamang sa gate, no? Yung pagbati pa lang, isang sign na yon sa bawat makasalubong ko, sige, good morning, Samuel here. Sige, at least sila, mga kapatid, Mudir, good morning, Samuel here. Samuel Nur, sabi, pagsagot niya ngayon, okay, kalas, papasukin ka na ng wala man na. Yung iba, hindi. Pataga, sabi nung iba. Tatanong sila, bakit? Hindi ka man marunong mag-greet. Kaya nung kasabay ko yung kasama kong Pakistani, supervisor siya. Lahat, lalabas ka, papasok ka sa gate, itatanong ng gwardiya yung ID mo. Pataga, sabi nung ano. Ako, nakasakay kami sa truck, Samuel Care, Mudir, Samuel Nur, sabi. Ngayon, itong kasama ko, nakaganyan lang siya sa truck, hindi siya nag-greet. Pataga, sabi niya doon sa kasama ko. Pataga. Binunot niya yung ID niya, pinakita niya. Kilala mo ba yun? Sabi sa akin. Hindi, sabi ko. Ba't di niya tinanong yung ID mo? Sabi. Ako pinalabas niya, kinuha niya yung ID ko. Sabi. Hindi mo man lang, hindi ka marunong mag-greet. Sabi. Sabi ko.
Kasi kailangan ibigay mo yung respeto sa kanila. That's right. No? Paano pa kung yung Diyos? Yung Diyos, kaya sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pag inuna mo lagi yung Diyos, pagmulat pa lang ng mata mo, good morning po, Panginoon. Good morning, inuna mo siya, mag-pray ka. Mag-pray ka sa Kanya, purihin mo siya, at least inuna mo na siya. Nasik mo na yung una ang Diyos. Bago ang lahat. Pagpasok, so ganun, mga kapatid, mayroong mga practice. I-practice natin yung mga mabubuting bagay at makikita natin kung anong maging magandang resulta. No? Stages lang ito, mga kapatid. No? Dito pa lang. Pero paano kung sa langit? Merong stages yung holiness. Merong stages yung perfection. God is holy. Hindi natin pwedeng iwasan. He requires holiness. And you cannot face the Lord, God the Father, no? Without holiness, you will die. Kaya nung makita yung ni Moises na nagliliyab yung puno, no? Sabi ng Diyos sa kanya, Moses, alisin mo yung pangyapak mo. Sign of respect sa Diyos yun. At saka, ano ba yung pangyapak? Alisin mo lahat ng nalalaman mo. Alisin mo lahat ng nalalaman mo. Sapagkat ang tinutungtungan mong lupa ay banal na lupa. It is a holy ground. Nandoon yung presence ng Diyos. No? Inalis ni Moises. Humbleness. Inalis ni Moises yung kanyang nalalaman. Nasusunod nga sana siyang maging pero, maging hari. Pero hindi niya tinanggap. Gusto pa niya yung nagmasa siya ng putik. No? Bakit? Nandoon yung calling niya. Nandoon yung eternal salvation niya. Yung kaligtasan niya, nandoon. Hindi doon sa magiging hari siya sa Egypt. Napapalit kay Paraon. Sino kayang makakaiwan ng ganun sa atin? No? Hindi na tayo si Moises naman. Hindi na rin tayo si Job na dadanas ng matitinding hirap. Pero mga kapatid, may pangako ang Diyos sa atin. Kung paano sila sa langit, higit pa yung sa atin. Tandaan natin, pagdating sa langit, ang pangako ng Diyos sa atin, we will be the king. We will be with the king. And we will be the queen of the king. No? Tingnan ninyo. Kung nakikipagtrabaho tayo, doon tayong pinagsisilbihan. At sa millennium tayong pinagsisilbihan hanggang sa eternity. Hindi na maalis yun. Yung privilege na ito. Kaya kailangan tayong magsikap. Mabababang stage pa lang ng ating pananampalataya, hindi na tayong makaalis. Paano matutuwa yung Diyos sa atin? No? Ibig tayong turuan. Sabi ng Panginoong Yesus, marami pa akong ibig sabihin sa inyo. Kaya lang hindi nyo pa you cannot yet bear everything. No, hindi nyo pa kaya. Pero pagdating ng Holy Spirit sa inyo, sabi niya, yung may power ka na ngayon na tumanggap. May power ka na gamitin ito. No? And you can be trusted to be a witness of the Lord Jesus Christ. Kaya sabi niya, when that power come, which is the Holy Spirit, that power, sabi niya, you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in all Judea, in Samaria, and unto the uttermost part of the world. Trusted kang witness. Because you have that power, the Holy Ghost. At kung ang Holy Ghost na ito ay makapangyarihan, what is these sicknesses? Anong kapangyarihan ng mga karamdaman na ito sa Holy Ghost? No? So, sa mga pag-aaral natin, katulad sa kagabi, sabi nga ng ating kapatid, natutuwa ako kay Brother Perry na pinag-aaralan natin ito, hindi naman para magpataasan tayo, kundi upang maunawaan natin ang higit na tama. At pag nakita nyo ang higit na tama, manatili kayo doon. Pag merong tumaas na naman ang kaunawaan ay binibigay ng Diyos sa atin, you go up again, don't stay there. No? Kasi ito ay stages papunta ng langit ito. Hindi naman natin naintindihan lahat ito noon eh. Napakababa ng ating naiintindihan noon. Subalit ngayon, no, naintindihan ba natin noon na tayo itinulad sa agila? Na nakikita mo habang tumataas ka ng lipad, tumataas yung iyong kaunawaan. Makikita mong lalo yung mga false teaching sa ibaba. Naituro ba sa atin ito? It's the Holy Ghost na ang nagtuturo, mga kapatid. Don't ever think that galing ito sa tao.
Walang kapangyarihan ang tao na magpaunawa sa kapwa-tao. Right. No? Sapagkat ang tao ay pinanganak na hindi matuwid. Nakakaroon tayo ng respeto, pero don't put all your confidence unto a man. Lahat tayo magtiwala tayo sa Diyos. Magtiwala tayo sa Espiritu Santo na ibinigay ng Diyos sa atin. Sama-sama tayo, mga kapatid. Mananampalataya ka. Sa message ka. Hindi ako naniniwala na magkakakanser yung isang tunay na mananampalataya. Isa yun sa hindi ko pinaniniwalaan. No? Na, because cancer is devil. No? Kung may Holy Spirit ka, the Holy Spirit is powerful than the devil. You can cast it out. At hindi makapasok yan, mga kapatid. Nakikita pa lang niya si Jesus Christ, nakikita pa lang ng legion si Jesus Christ, takot na yung legion. Naparito ka ba upang kami pahirapan? Sabi niya, kung pwede, sila ay lumipat na lang sa mga baboy. No? So, pati yung mga baboy, hindi nila matanggap. No? Yung mga baboy, hindi matanggap. Nagpatiwakal yung mga baboy. Nagsitalon sa bangin eh. No? Mga demonyo yun, mga kapatid. They are legion. Tingnan niyo how many demons are in one legion? 2,000. 2,000 demon spirit. Kaya powerful. No? Nagsitalon sila sa mga baboy. Yung mga baboy naman, hindi nila matanggap. Baboy na nga yan, hindi matanggap yung demonyo eh. Pero yung mga tao, tanggap na tanggap nila yung demonyo. Oh. Hindi mo pa sila maalis-alis doon. Yung makapangyarihan na demonyo sa mga tumatayo sa likod ng pulpito, hawak-hawak yung mga small demons sa loob ng church. Walang makaalis, ayaw nilang paalisin. Huwag kayong pupunta doon. Mali yung doon. Di ba? Pero actually, yun ang mali. Yung sabi nga ni Jesus Christ, pag binasa natin sa Matthew chapter 23, 22, sabi niya, yung mga ibig pumasok sa langit ay inyo pang sinasarhan, sabi niya. Tingnan niyo, papasok sa langit yung mga saints, mga kapatid. Sinong ayaw, bakit ayaw nilang papasukin sa langit? Sinong ayaw magpapasok sa langit, mga kapatid? Di ba? Ang sabi ng Matthew chapter 23, verse 13, datapot sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseo. Eskriba ito, mga pariseo. No? Mga mapagpaimbabaw, sapagkat sinasarhan ninyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao, sapagkat kayo hindi na nagsisipasok, at ang nagsisipasok man ay ayaw ninyong bayaan mga kapasok. Biro niyo mga kapatid, yung gustong pumasok sa langit, pinagbabawalan pa ng mga pariseo at ng mga eskriba. Mga manggagawa ito. So, sino magbabawal sa church? Yung ordinary parishioner, yung isang ordinaryong mananampalataya. Yung tumatayo. Huwag kayong pumunta doon. Sabi niya, hindi ka pareho ng paniniwala natin yon. Talagang namang iba, no? Kasi iba lahat yung totoo. Kaibang-kaiba sa lahat ang katotohanan, mga kapatid. Pero darating yung araw, one of these days, mga kapatid, the shortest church age is the Laodicean church. One of these days, there will be a final blast of the trumpet of God. Kaya sabi niya, and the dead in Christ shall rise first. O yung tulog kay Kristo, yung mga patay. Then we, which are alive and remain, shall be caught up. Shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. At makakasama na natin ang Panginoong Jesus. It's finished. Tapos na.
So we are in the end time. We are in the closing time. No, mga kapatid. But until then, mga kapatid, until that day, kailangan matuto muna tayo. Mag-aral pa tayo. Don't lean unto your own understanding. Huwag tayong mananahan sa ating sariling karunungan sapagkat ang karunungan natin ay kamangmangan sa Diyos. So be moved from glory to glory. Stage by stage, hanggang that we may be transformed into the image and likeness of Jesus Christ, to be like Him. To be like Jesus Christ. Meron tayong nabasa kanina. Meron lang katipo, mga kapatid. Sabi niya kasi, and after 6 days. So after 6 days, Jesus taketh with him Peter and James and John, and leadeth them up into high mountain apart by themselves, and he was transfigured before them. Meron lang katipo ito, mga kapatid, yung after 6 days. Meron kasing yung 6 days, pansinin natin, it is the rule of man. Ang nagro-rule, tao. Sa buong mundo ngayon, from the time of the from Adam up to Noah, how many? It's 2,000 years, which is equivalent to 1,000 years is equivalent to 1 day to God. Diba? Sasabi sa Peter, from Noah to Jesus, up to the Jesus Christ nailing of the cross, 2,000 years. 2,000 years, right? And from Jesus Christ when He was crucified unto His second coming, 2,000 years. At yung 6,000 years na ito, this is the rule of man. Ang nagro-rule, tao. Di ba? So after 6 days, 6,000 years, there will be a rest. And not anymore a man will rule. Hindi na tao ang magro-rule. Matatapos na yung rulership ng tao. Who will rule? The Lord Jesus Christ will rule. On the 7th day. So after 6 days, on the 7th day, isinama na niya ngayon. He took those who are closest in His heart. Yung pinakamalapit sa Kanya ngayon, isinama niya. Bukod niyang isinama. Tingnan niyo yung tipo nito. Pagka nag 2,000 years at bumalik si Jesus Christ, that was the type of 6 days. No? After 6 days, 7 day ang darating. It is a rest day. Kinuha niya yung malapit na malapit sa Kanya. And the wife of the Lord Jesus Christ, they are the closest in His heart. Kukunin na niya ngayon ito, dadalhin niya ngayon, no? For 7 years in heaven, at pagbaba, magro-rule sa earth ng 1,000 years. Because they are the closest. At hindi niya ihihiwalay ito, sapagkat kung may governance dito sa lupa, He is the King of Kings and Lord of Lords. And we are the Queen. Tayong magiging Queen, mga kapatid. Kung merong mga Queen dito, alam nyo, these are all shadows that we see. No? Shadows of what is in heaven. Kung sinabi ng Biblia na may mansion, at dito sa lupa ay may mansion, there is a mansion. Kaya lang hindi basta-basta mansion, it's a gold. At kung merong mga kalye dito na pinalalapad, ina-asphalto nila, merong mga kapatid na daanan na ganyan, meron ding mga daan doon. At yung mga daan, they are pure gold. Hindi dito asphalto, no? Yun gold. So, kung may mga iba't ibang precious stones dito sa lupa, mas lalo doon. So, saan nyo gusto? Saan natin gugustuhin?
Sinong pinakamalapit ngayon sa atin sa puso ng Panginoong Hesus? Gusto nyo ba na maging malapit sa puso ni Jesus Christ? You completely surrender yourself to the Lord Jesus Christ. Pag sinabi ni Jesus Christ, yes, Lord. Yes, my love. Siyang pag-ibig natin, siyang magiging asawa natin. Ano bang tatawag natin sa Kanya? Ano ba sasabihin na? Ano na naman itong utos mo sa akin? Sasabihin mo ba sa Kanya yon? No? Ano na naman itong born again na ito? Sabi, simpleng-simple pa lang. Nagre-reklamo na. Hindi ka karapat-dapat na maging asawa. Reyna Baste. Sabi niya, kailangan tanggalin ka na. Tatanggalin na si Reyna Baste. Naku, matatanggal pa. Nakaranas na. No? So, wala namang duda na meron siyang 12 apostol. Wala naman. No doubt these 12 disciples na naaalala niya, yung mga sinasabi niya, doon sa mga nakaraan na araw. So after 6 days, isinama niya yung iba. At hindi man alam ni Peter pa. No? Hindi alam kung anong mangyayari. Hindi naman in-explain ni Jesus Christ, oh, magta-transfigure ako ha. Makikita ninyo akong ganito. Di ba? Hindi naman niya sinabi yun eh. At nung nakita, hindi pa nila naintindihan. Kaya nung nagsalita si Peter, Panginoon, kung gusto mo, gagawa tayo ng 3 tabernakulo. Isa sa iyo, isa kay Moses, isa kay Elijah. Tingnan nyo, dahil hindi pa naintindihan ni Peter. No? Meron siya, ang bilis niyang mag-suggest kay Jesus, ano? Pero hindi tinanggap ni Jesus kasi magkukos siya ng division eh. No? Hindi, Peter, wag. Yan ang... Marami sa kanila, sa mga Hudyo, nung sinasabi niya dadating yung kingdom of God, ito yung problema. Nababasa nila, naririnig nila, ang iniisip nila, physical kingdom. Yan ang maling-mali sa mga nag-i-interpret ng salita ng Diyos. When you read the Bible and taking it by letters, you will die. The letter will kill because there is no right understanding there. Naririnig nila, may nabasa sila, may promise na dadating yung kingdom of God. They are already thinking it is a physical kingdom. But the kingdom of God, it is the Holy Spirit. Amen. With power, no? Hindi nila maintindihan. Sino yung nakaunawa? Those who are waiting diligently on that upper house. They are 120. Si Mary nga na dinadasalan ng Mama Mary sila ng Mama Mary. Kailan nila naging mama si Mary? No? Nakakaawa kasi mga kapatid. Meron tayong may mga kapatid tayo, may mga kamag-anak tayo na hanggang ngayon, ganun. But we cannot do anything because they were blinded by the God of this evil world. Binulag sila ng Diyos ng masamang sanlibutan na ito. No? Dahil sa katigasan ng kanilang mga puso, pinabayaan sila ng Diyos sa strong delusion. To believe a lie. No? Kasi nungalingan ng tao yung mga ganun eh. Si Jesus nga, sabi niya, babae, ano ang pakialam ko sa iyo? Si Jesus nga hindi niya tinawag na, Mama. Sila tawag ng Mama. Alam niyo, kung haharap si Mary sa kanila, lilitaw silang kahiya-hiya, itatanggi sila ni Mary. Tapos sasabihin na tagapamagitan daw si Mary. No, kahit kailan hindi na magitan si Mary. No? So, yun ang mga mali, mga kapatid, ano, sa mga... We are not against them, sabi nga. We love them, mga kamag-anak nga natin. Eh. Kung pwede lang nga yung claiming, i-claim mo na lang na maligtas na lang sila, kahit na hindi na sila maniwala. Pero hindi pwede ngayon. No? Hindi pwede yung i-claim na lang natin. So when the Lord Jesus Christ spoke of this kingdom of God, come with power, their hope was centered
on that physical kingdom in their mind. At lumagay sa puso nila na yung ito ay physical kingdom na dadating. Pero hindi nila nakita yung the Lord Jesus Christ, He is speaking of a spiritual kingdom in which the Spirit of God, the Holy Spirit, will work with men. Yung Holy Spirit, siyang kikilos, siyang magtatrabaho sa taong susunod, sa taong mananampalataya, sa taong tatanggap kay Jesus Christ. Yung Holy Spirit ang magtuturo. Kaya nga sabi ni Luke ngayon, nililinaw na ni Luke, sabi niya, yung kingdom of God is within you. Bah, kung physical kingdom ito, ang liit mo naman para magkaroon ng kingdom of God, para maging kingdom ka. Kapag ka mayroong kingdom, there is a rulership, there is a governance, no? Because it is a kingdom. So, all of those who receive this power, this Holy Spirit, they are the kingdom of God. Sumusunod sila. Pagka sumusunod ka, ay pagka ikaw ay may Holy Spirit, wala kang magagawa kundi sunod ka lang ng sunod. Amen. Sa Holy Spirit. Amen. Because you are a kingdom of God. No? Ngayon, kung hindi natin sinusunod ito, iba yung nandoon sa loob. No? Kaya kailangan makita. Magkakaroon ng manifestation ang power na ito. Ano ba ang power ng Holy Spirit? Pagka nasa yung Holy Spirit, dadaanan lang ni na Peter, gumagaling. Sasabihin lang yung papatungan ng kamay, gagaling. So kung gumagaling ang mga may sakit sa pamamagitan nito, kung nasa isang mananampalataya, if they did it in the time, no, after the Pentecost time, we can do, sabi ni Jesus Christ, you can do great things. Sabi niya, higit pang mga dakilang gawa ang gagawin ninyo sa mga ginawa ko. So we can do also. Use it. Use that power. If you have the Holy Ghost, use the power. No? Kapag hindi nagka-come to pass, walang nangyayari, it is not the Holy Ghost is wrong. Not the Holy Ghost. It's you. There is still something wrong, but not the Holy Ghost. Merong mali pa rin sa atin. Kaya hindi nangyayari. Pero pagka nagaganap, ibig sabihin, binibindicate ng Diyos. Nasa yung Holy Spirit. Meron kang ebidensya ngayon na may Holy Spirit ka. Naintindihan mo yung salita ng Diyos, at yung pag sinabi mo, pag pinalayas mo yung demonyo, daling lumayas, no? Hindi na kailangan na, devil, lumayas ka. No? Hindi mo na kailangan sabihin, just say the word. Yung baptism, ganito yung baptism na itinuro ng Biblia na dapat ganapin in the name of the Lord Jesus Christ. Kasi title yung nasa Matthew 28:19, the devil will go. The devil will flee. Because you are saying the truth, the word of God. And that was the word is spirit. Lalayas na yan, hindi na babalik yan. It's not the man, it's not anybody. No? It's the devil inside of that man or a woman. Yun ang hindi na magpapabalik sa kanya. Samantalang mahal naman natin yung sharean mo yung kamag-anak mo. Mahal mo naman yan eh. Kaya mo isinishare para maalis yung devil dun sa loob. Ano ba yung devil na yun? Yung nagtuturo ng mali dun sa loob ng tao. Hindi tayo dun sa tao against. Hindi tayo dun sa tao galit. Dun sa mali. Dun sa demonyong nasa loob na nagtuturo ng mali. Nagtutwist sa isip niya. Na, hindi. Huwag kang maniwala dyan na in Jesus Christ na yung baptism. Devil yan! Hindi na kailangan na makita mo na bumubula yung bibig. Gumaganon yung devil. Tapos hindi na kailangan makita. No? Ang devil impersonator. Ini-impersonate niya ngayon na gagamit siya ng word but wrong understanding. Mamaliin niya yung unawa ng tao. It's a devil. Mali ba yung mga pariseo noon binabasa nila, pati Old Testament, pati yung
ah, yung binabasa nilang scripture, mali. Yung mga laws, mali. Tandaan natin, the message in time of Noah, it is correct. Nobody will tell you that it is wrong. It is correct, a correct message to save people on that age. The message in Luther's time, justification, no? The just shall live by faith. They will be justified. It is a correct message. There is nothing wrong. But that food is on that age only. Amen. Ipipreach ko ngayon sa inyo na maniwala lang kayo, you will be saved. You will not be saved. Pagka ganun yung turo ko. So, anong turo? Kailangan mag-manifest, makarating kayo sa perfection and holiness. Noon walang holiness na itinuturo at perfection. Nung time ni Luther, wala. Pero ngayon, kailangan yung ma-perfect kasi pupunta na ng langit. O ituturo pa rin ba yung okay lang, nakasulat naman yung baptism ng God the Father, God the Son, God the... Nakasulat naman yung Father, Son, Holy Ghost. Ang understanding ngayon ng wala. Tingnan ninyo, wala man silang understanding noon, ang baptism nila, ganun. Pero hindi sila sinusumpatan ng Diyos. Inililigtas pa sila ng Diyos. Mali naman yung baptism nila. Naniniwala sila sa God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Pero dahil naniwala sila, sumunod sila kay Martin Luther na lumabas sa Catholic, they are saved. Di ba? Eh ngayon, hindi na pwedeng yun ang ituro. Eh anong stage anong stage ka na? Ibang stage na, ibang time ito ngayon na kinalalagyan natin. Rapturing na eh. Na si Martin Luther ba nagturo ng rapturing faith? Hindi man alam ni Martin Luther yung rapturing faith, mga kapatid, na mararapture. Ang alam lang niya, masesave yung tao. Ililigtas ng Diyos yung tao. Pag sumama doon sa message na yun ni Martin Luther, masesave yung tao. Yan lang ang alam ni Luther. Hindi niya alam na mayroong rapture. Mga kapatid, hindi niya naintindihan yung rapture. Pero ngayon, yung rapture laganap sa lahat ng mga denominasyon o mga religion o sa mga born again. Pero hindi lahat ng nagsasabing mararapture. Iba mga kapatid. Kailangan magkakalakip yung naintindihan mo, ipinamumuhay mo ang salita ng Diyos. Pag hindi nagaganap ito sa atin, walang ebidensya, paano tayo sasama? So kailangan natin, muli kong ulitin yung sinabi na nung ating kapatid na si Peter daw ay tinawag na most dedicated. Kasi ma-agresibo si Paul eh. Tapos si James tinawag na most concerned. Si James. Tapos si John tinawag na beloved. Natuwa nga ako nung meron na saan natin mababasa yung beloved Brad? Sabi ko, pumasok na kagad sa isip ko. Legalista ito. Pumasok na kagad sa legalista ito. Kailangan word for word ka rito. Kasi pagka hindi nakasulat, lagot ka. Kailangan nakasulat. Pero bakit kasi siya tinawag na ganun? Bakit siya in-address na beloved? No? Meron kasing nakita nakatangian sa kanya. No? Kaya siya tinawag na beloved. Sabi ko. Praise God.
kung ma-experience natin yung katulad ng na-experience ni Peter, ni James, at ni John, ano ang magiging pakiramdam natin sa ating mga sarili? Unang-una, gaano ka kalapit, mararamdaman mo, gaano ka kalapit sa Diyos, sa puso ng Panginoong Diyos. At yung kagalakan mo, gaanong kagalakan ang dadating sa iyo. Yung ngayon nga tuwang-tuwa ka na . Yung ma-increasean ka lang sa sweldo, tuwang-tuwa ka. Di ba? Yung mapili ka, halimbawa, merong, ikaw ang napili. Di ba? Parang yung, kung sa pilian yung ikaw yung naging katangi-tangi ka, kaiba-iba ka sa kanila. Paano kung yung halimbawa pinagpipilian, 1 milyon? Pagkatapos, ikaw yung napili sa 1 milyon. Pero mo, 1 milyon? No? Kahit na nga hindi na 1 milyon Kahit na sa isang klase lang, no? 40 kayo, tapos ikaw yung first honor. Bah, mga kapatid, di ba, anong kagalakan, anong katuwaan ng mga ganun? Kung tayo ang mapili na ganun, gaano kaya ang pakiramdam na mararamdaman natin? So pagsikapan natin mga kapatid na makita sa atin ang stages ng buhay natin spiritually at saka sa nagaganap na ito sa atin. Makita sa atin na nasa sa atin ang Diyos. So naintindihan na natin yung kingdom of God is within the believers. Yung kingdom of God indwelling sa believers. Tiyakin natin na nag-i-indwell sa atin yung kingdom of God na ito. Which is the power, which is the Holy Spirit. Ito yung nasa sa atin. So kung nasa atin ito, kaibang-kaiba tayo sa walang Holy Spirit. Tingnan nyo na ibang-iba ka talaga sa walang Holy Spirit. Talagang iba. Wala tayong magagawa dyan Talagang iniba tayo ng Diyos. Hindi dahil gusto natin maging iba. Ang Diyos kasi ang gumawa sa atin para maging iba tayo. No? At itong mag-guide sa atin, no? Nakalipas na ngayon ang mga church ages. Merong nakita natin mga church ages na yan. Yung dispensation ng church ages na ito, no, mga kapatid, almost 2,000 years na. Nasa Laodicean church na. So makikita natin sa scripture yung kingdom of God, no? Kung paano natin maintindihan ang mga ito. So we are living now, makikita natin sa sarili na, we are living in the closing time. In the closing hours of this. Sa closing time ng ika-7th church age na ito, Laodicea, pasara na. Alam natin na wala naman tayo sa loob ng Laodicea. Nasa labas tayo ng iglesia ng Laodicea. Kasi ang Laodicea, lukewarm ito Maligamgam. Kasi kung nandoon tayo, kapag stagnant na ang isang tao sa pananampalataya niya, sa paglilingkod niya, mga kapatid, baka lukewarm. Sabi ng Panginoon, isusuka kita. Gusto ba natin na isuka pa tayo? Hindi isusuka na nilunok ka niya tapos isusuka. Ang ibig sabihin, hindi ka na isasama. Kaya kailangan makita, mag-manifest sa atin yung changing from glory to glory sa buhay natin. Dapat makita ito. So, sa mga end-time believers, sabi niya, may mga, tingnan ninyo yung hindi maintindihan ng maraming tao, maraming Kristiyano. Ang Panginoong Hesus kasi, gumamit siya ng mga parables, mga mysteries. Pero, ang pangako niya, sabi niya, sa inyo, ibinigay yung makaunawa. Sa kanila, may mata sila, hindi sila nakakakita. Meron silang tenga, hindi sila makarinig. Sinarhan yung kanilang mga puso, pinatigas na kasi ayaw maniwala. Anong sabi ng Diyos? Sabi ng Panginoon, He will send them into strong delusion. Dadali na sila sa mali. To believe a lie. So, ang church age natin na kinalalagyan, dito mamamalas, dito makikita yung great event.
the rapture. So, nawa magkita-kita tayo, walang maiiwan, isa man sa atin. The translation of the wife of the Lord Jesus Christ, pagdating ng Panginoong Yesus, hindi siya bababa dito sa lupa, mga kapatid. He will wait for us, no? Magkakaroon lamang ng shout. In a twinkling of an eye, a body change will take place. In a twinkling of an eye, no? The dead in Christ shall put on incorruption, and the living saints shall put on immortality. Magkakaroon ng body change. And then they shall be taken away. We shall be taken away to the Father's house. And the 7 years after receiving our reward, pagkatanggap natin ng reward, no? We will be feasting at the table. Come and dine. Come and dine. Feasting at the table of that great marriage supper of the Lamb. So let us look first at our scripture. Tingnan natin yung sinabi dun sa 2 Corinthians 3:18. But we all, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed. Kung paano nagbago rin yung anyo ng Panginoong Hesus, no? Into the same image. The same image. From glory to glory, mababago din naman tayo, mga kapatid. From glory to glory. The Word is a spirit, and it is life. Naintindihan na natin ngayon, no? Sa araw-araw na pagbabago ng buhay, ng stage ng ating buhay spiritual, no? From one stage to another stage. So ngayon, look at the mirror. Look at the mirror. No, hindi yung tingnan niyo yung kung gusto niyo tingnan yung literal na mirror, look at yourself. Oh, ikaw. Hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Tingnan mo yung sarili mo. Ituro mo yung sarili mo sa talagang salamin. Kumuha tayo, may salamin tayo dyan, mamaya. Magsalamin tayo. Ikaw, sinungaling ka pa rin. Ikaw, mayabang ka pa rin. Ikaw, ituro mo, para yung nakikita mo ngayon, yung sarili, magbago ka na, Gusto mo kasing pumunta ng langit. Turuan ninyo yung sarili nyo dun sa mirror. O ngayon, balikan natin yung talagang mirror natin sa spiritual. Tingnan natin lagi yung mirror natin. Sabi niya, kung paano tayo nababago araw-araw, mga kapatid. No? Wala tayong ibig saktan. Hindi tayo tumayo dito para manakit, kundi upang maitama ang buhay natin. No? Yan ang layunin ng pag-aaral natin. So yung from glory to glory, may itinipo isang ating kapatid na it is like a life cycle of a butterfly, no? Ang tawag doon sa wikang Griego, ang sabi, metamorphosis, no? Yung pagbabago ng anyo, no? Metamorphosis yung ang tawag, no, sa wikang Greek. Ano ito? It is a total change in form. No? Yung butterfly, ang sabi, ito ay hindi naman yung butterfly pag nakita mo may pakpak na kagad na gumagano na lumilipad. Wala pa, sabi niya, nagsimula ito sa cocoon. No? Una, maliit na parang butil lang siya, tapos may balot na nakasabit doon sa sa maliliit na sanga ng puno. Pagkatapos doon pala, merong uod doon. Lalabas yung uod, tapos kakainin yung mga sariwang mga dahon, no? Pero sabi nga nabasa ko, pagkatapos niyang kumain ng ganyan, mga kapatid, nakakapit yung ibang mga parang paa niya, tapos tumataas siya. Sabi niya, mabuti pa yung uod, nagpe-praise the Lord pagkatapos niyang kumain. Yung tao hindi makapagsalita ng praise the Lord. Alam niyo, may katotohanan, yung mga illustration na gano'n. Pero yung pinaka-last stage niya, no, mga kapatid, yung palang maliit na yun, yung kuko na yun, butterfly pala. Pero yun na yung last stage niya. Naabot na niya, kaya na niyang lumipad. Makikita mo,
Sa biology, pagka nanghuli tayo, no, yung merong mga butterfly, tapos dinidikit natin dun sa mga project natin. Naranasan ko yung ganun nung third year high school ako. Wala naman tayong iniisip na napakaganda ng mga design nung mga pakpak niya, yung mga kulay. Hindi ko man inisip na basta alam mo lang, nakikita mo, ganda ng mga ano niya, mga design, pero hindi mo naisip yung Diyos ang nag-design. Pero ngayon, naiisip mo na sino ang pwedeng mag-design ng ganun, no? Na dati, kukun tapos naging butterfly. Na dati naman tayo ay nasa maruruming kalagayan. At ngayon, saints, no? Anak ng Diyos, na dati tayo ay nakulong sa mga maling katuruan. At ngayon, nakalaya tayo sa mga maling katuruan. Nandoon tayo sa Panginoong Hesus, sa katotohanan ng salita ng Diyos. Tingnan ninyo mga kapatid, ano? Hindi ba napakadakila ng Diyos para sa atin? Pero nakakalungkot, pag pinansin natin, no? Sa inyo, sabi ni Jesus Christ, ibinigay yung makaunawa. Sa kanila, meron silang mata, hindi sila makakita. Pero may mata, nababasa naman, hindi makita yung kahulugan nung binabasa. Sabi ng Panginoon, sinarhan. Bakit? Matigas yung puso. Hindi handang tumanggap ng katotohanan. Sinarhan, sabi niya. Mayroon silang tainga, maririnig nila, hindi nila maintindihan. Bakit? Matigas yung puso, sasarhan ng Diyos. Kung paano pinatigas ng Diyos yung puso ni Paraon nung time na yun, patitigasin ng Diyos yung puso ng hindi humble. So, pinapayo ko bilang kapatid yung nakatatanda, walang magiging mataas sa atin, mag-humble tayo sa Diyos. At yung humbleness na ito, ang sabi niya, iniwanan ko kayo ng isang halimbawa. Bagamat ako'y tinatawag inyong guro at Panginoon, ay naghugas ng inyong mga paa. Sabi niya. Kung loloobin ng Panginoon, mamayang hapon, mga 5:30, magkakaroon tayo ng communion and then foot washing. Sabi niya, examine yourself. Sabi niya, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili na sa pagpapartake natin. Lahat ng worthy to partake, lahat tayo mga kapatid, let us partake. Kasi itong mga tatlong mga pangunahing utos ng Panginoong Hesus sa atin bago siya umalis. First, that baptism in the name of the Lord Jesus Christ, and then this communion and foot washing. Ito mga kapatid. So praise God. Pansinin natin Matthew chapter 13 mga kapatid at Mark chapter 4. Pansinin ninyo mga kapatid, nangungusap ang Panginoong Hesus all in parables. And He is not, hindi na siya nagtuturo in public. He don't preach anymore in public. Pag pinag-aralan at this point, Mark chapter 4 and Matthew chapter 13, at this point, the Lord Jesus is concentrating on private teaching of His disciples, these apostles, rather preaching in public. Hindi na. Kasi nasabihin na niya sila na meron silang mata, hindi sila nakakakita. Meron silang tainga, hindi sila nakakarinig. Pansinin niyo, basahin niyo yung Matthew chapter 13 at saka Mark chapter 4. Ang Panginoong Hesus ay nangungusap siya sa mga parables. No? Because thousands of people had heard the Lord Jesus Christ preaching, but only few had believed. Konti lang ang naniwala sa sinasabi niya. Ganoon din sa huling panahon na ito. Maraming makaririnig ng mga mensahe, makababasa, pero kakaunti ang makakaunawa. Ang unang makahahadlang sa mga nangauna, pride. Mataas ang tingin sa sarili. No? Kaya sabi ng Panginoong Hesus, ang taong ito, sabi sa Isaiah 66:2, ang taong ito, yung gano'n, ito ay titingnan ko sa makatwid, bagay siyang dukha, at may pagsisisin loob, at nanginginig sa aking salita.
Yun daw ang titingnan ng Panginoon. Sa mga taong ito lamang ipagkakalob ang makaunawa ng salita at ng mga misteryo at ng mga parables na ito. Hindi na mangungusap ng maliwanag. Hindi na nangungusap ng maliwanag si Jesus Christ sa kanila. Dahil nakita niya na matitigas ang kanilang mga puso. Hindi na nangusap ng maliwanag si Jesus, kundi nangusap siya in parables and mysteries. Itinago na niya ang katotohanan sa kanila sapagkat matitigas ang kanilang mga puso. Mga kapatid, huwag nawang mangyari sa atin ang mga ganito. Dahil sa katigasan ng kanilang mga puso, dadali na sila sa strong delusion. Pero sabi ni Daniel, but the wise, sabi niya, but the wise, silang mga pantas ay sisilang na parang ningning ng langit. At silang mga babalik loob ng marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakailanman. Sabi ni Daniel, no? So, bayaan natin na ang Holy Spirit ang bumago sa atin from glory to glory. Amen. Magsikap tayong lahat, magsipag-aral tayong lahat sa mga banal na salita ng Diyos. Magtulong-tulong tayo, comfort one another with this word. God bless you, brothers and sisters. Pagsitayo muna tayo. Si Brother Dondon ang